Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, August 13, 2025, Wednesday. Mas lumakas pa si Goryo habang ito ay papalapit sa kalupaan. Nagtaas na rin ng signal number 2 ang pag-asa sa ilang bahagi ng bansa. Bukod kay Goryo, southwest monsoon patuloy pa rin umiiral. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Si Bagyong Goryo ay bahagyang lumakas habang papalapit ito sa silangang baybayin ng Timog, Taiwan. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Pag-asa, kaninang madaling araw, ang sentro ng mata ng Bagyong Goryo ay tinatayang nasa layong 165 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hangin na umaabot hanggang 170 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang malalakas hanggang typhoon force wind ay umaabot hanggang 400 kilometers mula sa sentro. Kasalukuyan pa ring nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, partikular sa Itbayat kung saan inaasahan ang gale force winds sa susunod na 24 na oras na may bilis ng hangin mula 62 hanggang 88 kilometers per hour at may minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian. Nakataas naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Batanes kung saan inaasahan ang strong wind sa loob ng 36 hours na may bilis mula 39 hanggang 62 kilometers per hour at may minimal hanggang minor na banta. Sa mga susunod na oras, inaasahan din ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan na aabot mula 50 hanggang 100 millimeters sa Batanes at Cagayan, kaya't may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa lagay ng karagatan, napakataas ng mga alon sa seaboards ng Batanes na aabot hanggang 9 meters. Kaya lubhang mapanganib ang paglalayag para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Pinapayuhan ng lahat ng mangingisda at marino na manatili sa pantalan at humanap ng ligtas na lugar. Mataas din ang mga alon na aabot hanggang 3 to 5 meters sa Hilaga at silangang baybayin ng Babuyan Island kung saan mapanganib ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat lalo na kung hindi bihasa o kulang sa kagamitan. Katamtaman naman ang taas ng alon mula 2 hanggang 2.5 meters sa iba pang bahagi ng Babuyan Island at northeastern seaboard ng mainland Cagayan at hanggang 2 meters sa natitirang seaboards ng mainland Cagayan sa baybayin ng Isabela at northeastern seaboard ng Aurora, kaya pinapayuhan pa rin ng mga mangingisda na mag-ingat kung lalayag. Sa track at intensity outlook ng Pag-asa ay inaasahan na mananatiling kikilos ang Bagyong Goryo pakanluran, hilagang kanluran at posibleng maglandfall sa silangang baybayin ng Timog, Taiwan ngayong araw bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Mamayang hapon o gabi, inaasahan na mananatili ito bilang isang typhoon bago humina matapos ang pagtama sa kalupaan ng Taiwan. Para naman sa forecast weather condition, asahan sa Batanes sa mga pag-ulan na may kasamang malalakas na hangin dulot ng Bagyong Goryo na may minimal hanggang minor na banta sa buhay at ari-arian. Sa Ilocos Norte, Apayao at Cagayan, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot din ng Bagyong Goryo na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung tuloy-tuloy ang ulan. Sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Soxargen, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, asahan din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot naman yan ng southwest monsoon na maaari ring magdulot ng pagbaha at landslide. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorm dulot ng localized thunderstorm na posibleng magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa kapag malalakas ang ulan. Kaya naman patuloy po tayong mag-monitor sa mga susunod na abiso at updates ng Pag-asa at ng ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Mag-ingat po tayong lahat at laging maging handa sa anumang posibleng pagbabago ng lagay ng panahon.